Then now, si Bato na mismo nagsabi na, o sige, i-open na natin ang investigation sa Senado, baka sakaling pumunta si Pangulong Duterte. Ngayon, naharangin nila. So, alam nyo na ang jutang GNMS na kongreso na yan ay hindi yan para sa Pilipino. Para yan sa mga gustong sirain ng mga bangag na kongresista dahil bayad ang kanilang mga kaluluwang itim ng pera ng bayan. PRRD went down as the most approved, most trusted president in the history of the Philippines. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Talagang balak ng bangag na administrasyong ito nagipitin itong si FPRRD gamit ang mga tambaluslos o mga yangguns na kongreso, no? Na naghain itong si Senator Bato na magkaroon ng sariling pandinig patungkol na sa EJK, ngunit hinaharangan o hindi pinapayagan na magkaroon ito ng pwesto sa pagdinig. Grabe naman yan. Na pati ang mga matitinong personnel, no, o witness ng mga Duterte hindi pinapayagan na humarap sa harap ng kamera. Grabe naman talaga. Kung kaya naman tama lamang na magmatigas, no, itong si FPRRD na wag dumalo dito sa walang kwentang hearing na kanilang ginagawa. Pero bago ang lahat mga kababayan ay ating pasadahan, no, itong winika ni Miss Joey Cruz patungkol sa war on drugs campaign nga ni Tatay Digong na ngayong natatalakay ito mas na-realize pa ng mga Pilipino na tunay na kailangan nga, no, itong kampanya laban sa droga sapagkat nababalik na naman ang mga adik under sa administrasyon ni Bongag. Maganda yung sinabi mo nung une na yung nangyayari dito sa Quadcom, it makes a lot of people realize kung gaano ka importante yung war on drugs ni PRRD. Yeah. Di ba, na parang, kasi ang kina-question nila ngayon, parang, yung war on drugs, ang daming napatay, ang daming kinahim, ang daming ganyan-ganyan. You know, PRRD went down as the most approved, most trusted president in the history of the Philippines. So, whatever it was na ginawa niya noong war on drugs niya, tanggap yun ng tao. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya naman asahan pa natin na mas lalo pang iinit ang usapin patungkol sa mga Duterte, no? Dahil sa papalapit na nga ang eleksyon at nanganganib na manalo ang senatorial camp ng mga bangag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ang ganda-ganda, okay? Ang ganda-ganda ng plano ni Bato para magisa nila si Duterte. Hindi ba? Bakit haharangin ni Satanas? At bakit si Kilay, although hindi pa tapos, sinasabi ko to para hindi na siya makaporma. Bakit Kilay, ikaw ay magpapa-impluensya? Kasi sabi ni Barbers, ang yabang-yabang niya pa dito. Nagpadala na kami ng imbitasyon kay ex-President Duterte, kay Senator Go at Senator Bato para, maging resource person diyan sa sa Huwad Committee na yan. Ang yabang-yabang. Okay? Then now, si Bato na mismo nagsabi na, o sige, i-open na natin ang investigation sa Senado, baka sakaling pumunta si Pangulong Duterte. Ngayon, naharangin nila. So, alam nyo na ang jutang GNMS na kongreso na yan ay hindi yan para sa Pilipino. Para yan sa mga gustong sirain ng mga bangag na kongresista dahil bayad ang kanilang mga kaluluwang itim ng pera ng bayan. So, kasi kontrolado nila ang lower house. Kaya gusto nilang ipatawag si Duterte doon. Ngayon kasi pag si Duterte pumunta sa Senate, 'di ba? Ilan lang sila doon? 24 lang sila, 'di ba? Hindi nila makukuyog si Pangulong Duterte. Kasi talagang makatikim sila ng, actually sabi ko, I'm so excited na kung anong sasabihin ni Pangulong Duterte dito. Imagine mo mga palangga, ang gusto nilang pakinggan. Itong mga manggugurgor, ito yung mga nakakulong, ito yung mga tumanggap na mga payola and everything. Tapos ayaw ng Senate.
kung ito ay hindi matuloy, ayaw nilang ipatawag yung mga matitinong resource person, yung mga eyewitness mismo na nakakita at mismo nakaranas, naka-eksperyensya na minsan ay inalok sila, okay? Inalok sila na magpulburon ni Satanas. Walang iba dito kundi what? Si Cathy Binan. Tingnan mo kung gaano ka walang hiya itong mga jutang ginimes na ito. Si Tambaloslos, tinatrabaho si Attorney Vic Rodriguez, pina-project, naghahanap ng mga taong babayaran para sirain si Attorney Vic. Pinagsasabong ang mga Duterte supporters. Mag-ingat kayo ha. Huwag kayo masyado nagpapaniwala. Lalo na sa mga mapanira within the group. Okay? Tignan mo ako. Yung mga naninira sa akin, nidedma ko lang. Kasi mananaig ang katotohanan. Kasi they are not my focus. Anyway, hindi man ako politiko. At kahit sirain niyo ako ng sirain, hindi naman bababa ang presyo ng bilihin. Kahit sirain ako ng sirain, gawa nila ako ng kwento, hindi naman po ang buhay ninyo ay magiging maalwan. Kahit sirain ako ng sirain, katulad ng ginagawa kay Vic Rodriguez, hindi naman bababa ang presyo ng bigas. Hindi naman magkakatrabaho ang anak ninyo. Hindi mapipigil ang online gaming o online sugal na mismo ang mga artista ang nagpo-promote nito. So ay kaya hindi ako nagpapapatol sa mga 'yan. Ay nako, tignan niyo. Okay? Ito mga ngayon, mga ito, balita. Babasahin natin uli ang balita, October 17. Okay. Dahil headline na nga Duterte ipapatawag din ng Senado sa investigasyon sa Pulburon War. Okay, sabi dito, tingnan natin. Ipapatawag ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sandaling simulan ng investigasyon ng War on D ng kanyang administrasyon. Ayon kay Senator Bato, kahit pa naka-break ang sesyon ng Kongreso ay magsasagawa sila ng motu proprio investigation kaugnay sa mga aligasyon ni dating Philippine Charity Sweepstakes PCSO General Manager Garma. Ayun naman pala hindi naman nakalagay dito, hindi naman sinabi actually ni Bato na ipatawag si Satanas. Bakit mo hinaharang, Kilay? Natatakot kasi alam nila na walang script. Malalantad ang mga baho ng mga bangag, no? Lalo na si Senator Bato na maka-Duterte ang manggigisa. Baka wala sa oras sabihin niya ng lantaran sa harap ng kamera kung sino ang gumagawa ng script ni Garma. Ay, dahil ang sabi dito, ito yung kaugnay sa PCSO General Manager revelation na ang Duterte ay sangkot sa ganito sa ganyan. Hindi ba dapat matuwa ka, Kilay at Botod? Pero kasi natatakot kayo kung ano yung lumabas sa nganga bells ni President Duterte. Yun mga palangga. Sinabi ni De La Rosa na dapat malinawan ang aligasyon ni Garma sa pagbibigay ng reward na sinumang pulis na makakagurgur ng umano'y D-Lord o or Addictus Benedictus. Inihayag ni De La Rosa na hindi pa niya personal nakakausap ang dating Pangulo pero malakihan niya ang posibilidad na humarap ito sa investigasyon ng Senado. Nilinaw ni De La Rosa na hindi nila layong kontrahin ang investigation ng HUAD Committee ng House of Representatives sa gagawing parallel investigation. At sabi ni Bato, ipapatawag natin siya pati kung sino-sino ang mga cabinet members niya noon na pwede maging resource persons. Malaki ang posibilidad na mag-attend siya kung kami ang mag-iimbestiga. Yan ang sabi ni Bato. So ngayon, haharangan nila palangga. O bakit nila harangan? Ayon sa ating source, kinakausap ni Butod si Kilay na wag ituloy itong investigation. Kala ko ba gusto niyong panagutin si Duterte? Diba? Bakit haharangan? Sa magkanong halaga? Kung meron man, ano ang kapalit, Kilay? Bulgari? Why is ill? Ano ba? Ano ang kapalit nito? Alam nyo, sa totoo lang, there are times na sana mayroon na lang akong gahom. Gawin ko na lang silang pulburon. Okay? Itong mga hinayupak na ito, gagawin ko silang pulburon lahat para wala nang salot sa lipunan.
pulbos. Pupulbusin ko talaga. Kaso wala tayong gahom. Ang gahom lang na meron tayo, yung boses ninyo. Power ninyo, mga palangga. Ano ito? Aba, ito, may balita pa. Alam nyo ba to? O, si Ligarda daw. O, to, Ligarda, anong drama ni Ligarda? Okay. Department of Transportation, sinabon ni Ligarda sa palpak na poster ng Banawe Rice Terraces sa NAIA. Bakit? May bago na naman ba? Pinagsabihan, matapos sabunin ni Loren Ligarda ang DOT na maging mapagmatsyag sa kanilang advertisement na kumalat ang palpak at maging poster ng Banawe Rice Terraces in Benguet. Di ba luma na to? In the past. Okay? Okay? Okay, luma na nga. Ipinalala ni Ligarda sa ginanap na pagdinig ng Senate Finance Subcommittee sa Budget ng Department of Tourism. Attached agencies na aabot sa 3.394 billion para sa susunod na taon. Tingnan mo, DOT. Di ba? Si Frasco. Ano ba ginawa? Na-attract ba ang ating mga turista? Paano papasok? 3.94. 3.394 billion po ang project, ang Grabe. budget. Laki. Laki yan, no? Saan napupunta ito? Takot pumunta ang mga dayuhan sa Pilipinas dahil ang presidente ay addictus benedictus. Pulboronic. Sabi ni Ligarda, let's be very careful with accuracy. Otherwise, we're marketing the wrong provinces. Be careful, it really triggers me kapag may mali. Chuchuchucho. Well, wag na yun. Alam na natin yan, nag-viral na yan. Yun yung mga sinasabi natin, palpak, bangag kasi ang mga namumuno. Okay? Sobrang sarado ang mga utak nila, yung kanilang mga brain cells, natutunaw na, yun ang nilalamon na ng pulburon. Dahil wala silang ibang ginagawa, mga palangga, kundi magnakaw, manggipit, magjerjer, maggorgor, magswinger, kung ano-ano pa. Dahil sila ay wala sa tamang katinuan, ang presidente ninyo ay wala sa tamang katinuan, kaya ang ginagawa nila ay kabangagan. No wonder, kaya bangag ang buhay ninyo sa Pilipinas. Diba? So, kabat, pogo pa rin. Puro ka pogo.